Grabe naman kayo. Welcome sa ating mga bagong subscribers. We are now 8,000 subscribers dito sa BookTube naman. Malapit na tayo mag-10,000. Sinasabi ko baka naman, mag-invite pa kayo ng mga friends niya para mag-subscribe dito at manood sa mga video ko para maka-10,000. Hello mga B! Welcome to my BookTube video. Today, we are going to be doing the May wrap-up kahit na magtatapos ako on June kasi nga sabi nga naman talaga, it's better to be late than later. It's better to be late than absent. It's better to be late than nothing at all. Na-realize ko, ang dami ko palang nabasa nung buwan ng May. As in, 9 books. In-embody ko ang pagiging Gerald the Bookworm nung month of May. And I was like, I'm here for it to discuss this to you. Pero, disclaimer lang, dati kapag gumagawa ko ng mga wrap-up video, nag-take note talaga ako ng mga key points na gusto kong pag-usapan about the book. But the problem today is that spontaneously nag-film po ako ng aking wrap-up video. So, ang mangyayari, isasabihin ko na talaga sa inyo kung ano ba yung mga nararamdaman ko sa kanila as someone na nakalimutan na halos kung ano man yung mga nabasa ko dito. It's all about the feels na natira talaga dito sa pusok ito. Ang mga feels tumatak sa aking isipan, sa aking puso na talaga nga lang man nag-stay na parang tattoo. Isang dekadang resting ni Jove Ortua Almero, binigyan ko to ng 5 stars. It reminds me of a Japanese literature. Alam naman natin kapag nagbabasa tayo ng Japanese literature, it's very mundane, normal life, but merong laman, may suntok, may kurot. This is recommended to me by Neil. And the story we're going to follow ang isang dekadang buhay ni Resty. Magsisimula ang story nung siya ay 6 years old, magtatapos nung siya ay 16 years old. The struggles na kinakaharap ni Resty is very relatable most of us Filipinos na nagdaan sa hirap. As someone nung bata kami kahit isang tuka na minsan wala pang tuka, talaga nakaka-relate ako sa kanya yung kahirapan na pinagdadaanan nila ng parents nila, the community that they are with. Relatable. Ayun yung mga panahon na kahit ang haba-haba ng listahan ng utang namin sa tindahan, kailangan ko talagang kapalan yung pagmumukha ko para umutang ng isang lakami at isang itlog para may pang-ulam kami. Seryoso yung mga problema na pinagdadaanan nila, but it is being told to us lightly or not that seriously because we're following that story and we are facing those problems sa mga mata ni Resty na talaga nga namang very innocent Filipino child. It's also a coming of age story, may slice of life, bite-sized pieces lang ko na nangyayari sa buhay ni Resty, but somehow parang nasubaybayan ko ang kanyang buhay sa loob ng isang dekada. Kahit na sa bawat chapter, a little piece lang yung binibigay sa atin, pero somehow the story feels cool to me na para bang attach ako kay Resty, sa nanay niya, sa tatay niya, at sa nangyayari sa pamilya nila, at sa kaibigan niya, sa community nila. I love this. Na-enjoy ko to. I recommend this. I love this. Next naman is a graphic novel. This is Lucia Dreaming, A Dream Diary by Lucia Azul. This is a comics, mga mimasor, at meron tayo ditong 5 chapters, and every chapter is all about Lucia's nightmare na binigay sa atin in comics form. First thing, bago ako pumunta ng Philippine Book Festival, lagi ko nang nakikita yung sponsored ads nito sa Facebook, and I was like, ano ba itong Lucia Dreaming na po? Scroll lang ako. So, nasa Philippine Book Festival na ako, naalala ko siya. Hindi na siya maalis sa isip ko. Ganun po effective ang Facebook ads dahil talagang tumatak siya sa isip ko. But anyways, I love the art style. The art style is very creepy na para bang kapag ako ay nagbabasa, para bang ako ay natatransport sa panaginip ni Lucia at ako rin natatakot. Ganon. Hindi na pala siya 5 chapters, 7 chapters pala siya, sorry. So 7 chapters, 7 nightmares. Ang favorite ko dito is itong action, which is the chapter 4 because the storyline is giving Black Mirror. I enjoy anything Black Mirror, so wag mo akong masisisi dyan. It's a very short read kasi nga comics lang siya. Talaga nga namang sobrang bilis ko lang itong binasa. It's a good experience. I give this book 5 stars. Next one, ang suklam sa ating naag na sa balat ni Ronaldo Vivo Jr. This is my most anticipated book of 2024 and okay lang siya para sa akin. I'm lukewarm about it. And I'm kind of sad about that. Talaga nga namang kinakalamoy ko pa ang loob ko noon kung i-upload ko ba yung reviews ko about this book because talaga nga namang pinagsisigaban ko yung pagmamahal ko sa Ang Bangin sa Ilalim ng Ating Mga Paa, which is the second book in this Dreamland trilogy. Yes, they are a trilogy pero pwede mo silang basahin ng stand-alone. Anyway, I feel like it's not the same experience as naramdaman ko sa Ang Bangin sa Ilalim ng Ating Mga Paa, which is also what I am thinking about kung bakit ito ay lukewarm lang sa akin dahil nga sobrang taas ang expectation ko sa Ang Bangin to the point na talagang that's my favorite book of 2024. Tapos ngayon na we have a new book in that world, feeling ko dapat mapantayan niya kahit paano yung feeling ko, but I was left lukewarm about it. I gave this book 3 stars. There are some updates in the format of storytelling, narration, and all that na hindi naging okay sa reader mind ko. One of that is medyo naging poetic po sa pag-explain ng nararamdaman ng mga bida, ng emotions and feelings si Ronaldo Vivo Jr. to the point na parang kailangan ko pa talaga siyang i-process sa utak ko para maramdaman ko at para ma-realize ko yung pala yung nararamdaman ng character na yon. Nagkaroon ako ng blockage about that. Next one is kung dati sa first 2 books ng trilogy, linear yung pagkakakwento niya, parang pelikula siya sa utak ko. Dito,
book, it's non-linear way of storytelling. Ang dami nating character na sinusundan, ang daming pangyayari, and then on the climax of the book, we are shifting from one scene to another in just one chapter, and I was like, my mind, nalilito, nahihilo, aasa pa ako sa'yo. I feel like it's convoluted. Ang daming topics na pinag-convolate together, and nalito ako. I'm sad about that. Imagine mo, anticipated mo ko sa 2024 mo, tapos ganun yung mararamdaman mo. So medyo nalungkot ako about that. Feeling ko kapag binasa ko to ulit, baka naman mas ma-appreciate ko na siya, mas maging lubricated na ang reader mind ko at makapasok na ng smooth at walang sakit ang mga information at eksena na gusto ko iparating ni Ronaldo Vivo Jr. sa libro na to. As of the moment, I give this book 3 stars for the first read. Next book, Even Ducks Get Liver Cancer by Wilfredo Lianco. This is a creative non-fiction na may medical elements kasi we're going to witness yung journey ni Wilfredo Lianco sa pagiging estudyante. Kung ano may pagdadaan ng mga doktor hanggang sa siya maging oncologist, which is doktor ng mga cancer. Ganon. This book is really funny. Tayo mga Pilipino, kapag tayo ay binabagyo, kahit na tayo ay bahang-bahana at tayo ay nakatungtong nasa bubong ng ating mga bahay, pag tayo ay natapatan ng camera, tayo ay ngingiti at ngingiti pa rin. Dahil sabi nga nila, ang mga Pilipino daw ay masiyahin kahit na tayo ay nasa kalamidad na. Ganon ang nararamdaman kong feelings dito sa Even Ducks Get Liver Cancer because it is sad. Pinapakita dito yung kapangitan ng ating healthcare system, the struggle of patients na may cancer, yung mga nagbabantay sa pasyente, and also the struggles of doctors and nurses dito sa Pilipinas. But still, it is given to us in a way na talaga nga namang ikaw ay matatawa at very light lang siya. I love Wilfredo Lianco's humor and storytelling because ang saya niya. Pero again, nabigyan ako nito ng realization na talaga nga namang kapag ikaw ay nagkasakit, kapag ikaw ay na ospital, kailangan mo talaga ng malaking pera at kapag wala ka noon, it's hard. It's hard! The first essay in this book, which is titled Secret Origins, is the best way to start this book because it's so funny. Talaga nga namang naset niya na yung tone, napakilala niya sa atin ang ating magiging narrator. There's my 4th Mil Flores book at wala pang nagdi-disappoint sa akin sa Mil Flores title. Kaya naman talagang tumataas ang expectation ko sa publisher na to. Nasatisfy po nito ang cravings ko sa creative non-fiction na centered sa healthcare system. I enjoy this. Okay, next naman, Orosa na Pilmalate by Louis Mar A. Gangcuangco. Okay, alam niyo ba, all throughout my life while hauling this book, akala ko ang istorya na ito ay tungkol sa ating bida na si Orosa Nakpil Malate. Without knowing, Orosa Nakpil Malate is a place in Malate, Manila. And I was like, akala ko siya yung ating main character. Akala ko, ang kwento nito, alam diba, is isang nanay na magkakaroon ng HIV. Pero malayong-malayo pala doon ang story nitong libro na ito because in this story, we're going to follow Dave, which is a medical student, and his journey ng kabaklaan na mangyayari sa Orosa Nakpil Malate, while at the same time, it's about his journey in finding love and all that, the struggle and what I can just say about this is that I'm sad that I missed out on the Orosa Nakpil Malate's nightlife. Habang binabasa ko ito parang, parang ang saya pala mag-club at magpakapok-pok sa Orosa Nakpil Malate noong mga panahon na yon. Pero kasi ngayon, di ba parang nung nagpunta kami doon, parang medyo silent type na sila. Pero ito parang, parang ang saya. Parang ang saya dugs. Parang ang saya mag-ganon de. Orosa Nakpil Malate serves as another character in this book. And oh my God, the way that this book educates us about HIV. I love na ang pagbibigay sa atin ng information about HIV awareness in this book is given in a way na very conversational at hindi parang brochure na pinabibigay ng mga LGU organization dyan. Opo. The struggles of being gay is in here. The sweetness of falling in love is in here. Talaga nga naman, napasana all ako. Pero, I gave this book 4 stars because there are some decisions na ginawa ang isa sa character natin dito na which is kind of medyo off for me. All in all, this book is really enjoyable lalo na sa mga baklang katulad natin. Bawat chapter nito, alam niyo ba, may mga isang linya ng tula which is so funny! Babasahan ko kayo ng isa. Sambahin mo ang katawan ko. Ako'y iyong higupin. Katas kong taglay. Iyon lang sa irin. Sige na. Sige pa. Ako'y pintuhuin. Ako'y iyong hari. Ika'y hamak na alipin. Very dominant pop ang galawan. Go kabaklaan, 4 stars. So we're down to our last 3 books. Let's go. Next one is Maharlika by Rexy Dorado. This is a comics at ito'y binigay sa akin ng author mismo nung nagkita kami sa Philippine Book Festival. This story is set in the Philippines wherein tayo ang nanalo sa mga sumasakop sa atin. Tayo ang pinakamayamang bansa sa buong mundo. May mga problems sa mangyayari nitong mag-best friend na to ay mag-team up together to help with that problem, something like that. I love the action scenes in this book. At gusto ko rin na hindi sila shy away sa gore when it comes to the fighting scene. I was like, yes, give me that blood, give me that intestine and all that. The story is also very interesting for me. Ang ating villain, ang kontrabida natin si Akira. Akira, i-invade mo ako. I-invade mo to. Bakit ako sa inyo yung costume nila? Because what the heck? Look at that costume.
Sis, the Kampilan. This bitch is my favorite character. Look at that bitch! I give this book 5 stars. Auslander by Al Joseph Lumen. Akala ko, alam mo ba, dahil sa cover niya, akala ko sci-fi siya, pero hindi pala. Creative non-fiction pala to, wherein we're going to follow Al Joseph as siya ay nagiging caregiver dito sa Germany. Hindi ko expect, but it's a nice surprise because I like how Al Joseph Lumen is narrating this creative non-fiction or essays because it's very conversational. Parang yung way lang ng makikipag-usap mo kapag nakipag-inuman ka sa kanya kapag uwi niya dito sa Pilipinas. Ganon. Na-enjoy ko to, and also the quality of this book is really good. The paper, so creamy. I gave this book 4 stars. And the last book na nabasa ko for the month of May is Interregnum by Mixcaela Villalon. This is published by Gantala Press, which is an indie press na nagpapublish ng mga sulat ng mga kababaihan because they are a feminist kind of indie press. And I love that for them. This is an anthology wherein it's composed of 5 stories with a genre of fantasy, science fiction, and satire. Okay lang sa akin to. It's not something na nag-mind blown sa akin. It's not something na naging favorite ko, but the stories are just okay for me. Yun lang masasabi ko, okay lang siya. So I gave this book 3.75 stars. So those are all of the books na nabasa ko for the month of May. And what the heck, they're all Filipino written books. Grabe na talaga. I love this era of me wherein puro Filipino written books na binabasa ko. Because again, deserve ng mga Filipino authors ang ganito, ang mabasa ng kapwa nila Filipino. I'm so proud of myself for the month of May for reading all of these books. It's a good reading month, actually. It's a good reading month for me because I was given a lot of different genres. Na-enjoy ko yun. The variety na binibigyan ng mga Filipino authors and Filipino creators, unmatched. That is it for today's video, mga Mimasor. Thank you so much for watching. At kinakabot ko dito sa dulo. Thank you so much for being here. Kung enjoy mo to, please give this a thumbs up and don't forget to subscribe for more bookish content like this. And welcome! Grabe naman kayo. Welcome sa ating mga bagong subscribers. We are now 8,000 subscribers dito sa BookTube na malapit na tayo mag-10,000. Sinasabi ko baka naman, mag-invite pa kayo ng mga friends niya para mag-subscribe dito at manood sa mga video ko para maka-10,000. Pero ayun, thank you so much for being here and for watching this video. I appreciate you, Mimasor. And if you can, please read Tagalog written books or Filipino written books because deserve. See you again next time. Bye-bye. Spending all of the night moonwalking, and with the view she could see her building.